Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing iglesia daw ni Kristo. Itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang Diablo rin katulad ni Kibulok. Mr. Chair, I remember also the committee committed during the last hearing that I attended that we will also invite representatives from Philippine Inquirer and Philippine Star because of the issue that I raised. I raised then the issue that we are not only concerned with the fake news and the false narratives and false information being peddled in our society, but we are concerned as well with the truth that are being suppressed. Truth that might have given enlightenment and further information for our people, but they were deliberately and intentionally being suppressed for reasons that they themselves know. This is also alarming as well, Mr. Chair. So, I was promised by the committee last time that in the next hearing, representatives from these two giant broad seats will also be invited to shed light on the Representative information that Marcoleta, is... according to the COMSEC, the representatives from Philippine Daily Inquirer and ano yung isa? Philippine Star? Yes, Mr. Chair. Were present during the last hearing. However, accordingly, there were no members who asked questions to them. So, is there any representative from Inquirer and Philippine Star at the moment? Wala. So then maybe we can invite them next time. We did not include them anymore today because they were already present during the last hearing. Does that follow, Mr. Chair, that because nobody questioned them in the last hearing, they can simply absent themselves today? We required them to attend the last hearing. And now, we have invited other resource persons. May I inquire from the COMSEC, were they invited today? So that we will be fair. According to COMSEC, Congressman Marcoleta, the Philippine Daily Inquirer and Philippine Star were not invited. So may we know the reason why they were not invited today, Madam Chair? The COMSEC has the liberty to decide on this, or the chairperson are the ones who are authorized to decide on whether to invite people or not. Kong Marcoleta, you know the process. For every hearing, we have a set of resource persons to be invited. I know that, Mr. Chair. Yun ang What I'm inaano saying natin. is, what No. I'm saying is there was a commitment. It is already very clear that they were not invited today because, to be fair with them, they were present during the last hearing and nobody asked questions. Kaya nga, hindi na sila inibita because we are focusing on other resource persons. Kaya nga po, yun ang if gusto that kong is- itanong. If that would be the case, if you would like to really insist, then we will invite them. Or if you want, if you can wait, we will call them and have them come here to send a representative. But let's not make this an issue. This will delay the hearing. I am Comsec, not can you making please, this an issue, Mr. can you Chair. I please- am simply asking kung sakali pong hindi sila Hindi nga natin natanong. na-imbita, Congressman Marcoleta. I'm Yun nga sorry po, to why say. would the COMSEC decide by themselves? Sana po yung chair ang magdi-decide. Yun lang naman po ang punto. The They will- COMSEC cannot decide on who to invite or who cannot be invited. And chair po ang may prerogative nun. It was a prerogative of the chairman not to invite them because they were not asked questions already. In fairness to them, they were diligent in attending the previous hearing, but unfortunately, nobody asked them a question. So it would be redundant to ask them to be present here again. So let me now And- proceed, Mr. Marcoleta. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epipanyo Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo'y talaga
ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay maipatawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmumura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan Kung murahin niya po ako parang kayo po narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people I think will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta. So, are you requesting that Mr. Epipanyo be called to be invited for the next hearing? By all means, Mr. Chair, and I will thank you for that. Comsec, please take note. The said person that has been mentioned earlier by Representative Marcoleta will be invited for the next hearing. Well, of course, no, kasi nga, the buck stops with Bongbong Marcos. He is in fact the president. Lahat dyan sa kabinete niya, sila ay mga alter ego ng presidente. Down to the last bureaucrat. Puta siya pa yung nagdidepensa ngayon sa palpak na trabaho ng legislative kung saan nga nakitaan ng mga blanco yung BICAM report. So, hindi lang si Bongbong Marcos, no, ang may alam dito. It's the triumvirate of Lisa Marcos and Martin Romualdez. This is history repeating itself. During the first Marcos administration, we have the Ferdinand Marcos Sr., we have Imelda Romualdez Marcos dictating into her husband, the president. We have Lisa Araneta Marcos now dictating to his weak, bangag president husband Bongbong Marcos. And we have another Romualdez, Speaker of the House, kung saan in the first Marcos regime, itong tatay niya na si Cocoy Romualdez was the biggest crony of then President Ferdinand Marcos Sr. And I will argue, itong administrasyon na to, itong the same Romualdez Araneta Marcos triumvirate, a triumvirate dictatorship, will meet the same fate. Tama si Pangulong Rodrigo Duterte. They will suffer the same manner yung first Marcos regime, no? Hindi ko na sasabihin kung ano yon. History will repeat itself. It's repeating now, and therefore abangan na lang natin. Malapit na. Hopefully, malapit na. Sa madaling salita, hindi lamang ito yung may kinalaman, kundi sila mismo ang arkitekto nito, yung troika sa pagitan ni Marcos Jr. ng asawang si Lisa Araneta Marcos, at higit sa lahat, ang gigil na maging Pangulo ng Pilipinas na si Martin Romualdez. Bastion of our democracy, we are taking the fight not in their court but in the court of the Filipino people. Korte Suprema, the highest court in the land. Dito natin sila dadalhin because dito equal ang laban, fair lahat. So, ewan natin kung anong response nila o anong gagawin nila. I'm pretty sure meron din silang mga contingency plans, meron din silang mga sinasabing plan B or plan C or plan D or mga intimidating tactics na naman ang gagawin nila. So, we will be waiting for those replies and waiting for those actions sa kanila. And sasagutin naman namin at natin yan na in a polite and legal way din, no? Pero dun sa mga channels namin, talagang mumurahin natin sila ng isang napakatinding puta. Atay silang animal, silang buwangas nila. Los nila. Ako ginagihulat na ko ba? Musigaw ko ng buga na ng mga animal. Anyway, this is our fight. This is no longer our fight. This is the fight of the Filipino people. This is the fight for our freedom. This is now an authoritarian government, a totalitarian government.
Wala na. Wala na. This is just a facade. This is just an illusion of a democracy. We are not in fact in a democracy. I'm telling you that. And tell it to your children, tell it to your family, tell it to your friends. We are not in a democracy. This is just an illusion. People running this government are acting like gods. Wala na silang, they're acting with impunity. Wala na. They don't care about your rights. They don't care about your money. They don't care about anything except their own self-interest, their own vested interest, and to perpetuate themselves in power by suppressing and talagang tigihin lahat na ng mga dissenting opinions. No? So, I'm calling on the Filipino people. This is your fight. We need to speak up. We need to stand up. At dito yun. This is the last bastion of our democracy. I hope the Supreme Court will be wise, no? And will be considerate in tackling this petition, at hopefully we could get a favorable ruling from the Supreme Court, because I still have faith in our justice system, honestly, no? Yung legislative at saka executive, colluding na sila, as we all have seen. Pero ang Korte Suprema, I hope, and I still pray, and I still hope, no, na they will still uphold the rule of law and interpret our laws of the land na dinisenyo talaga for the betterment of the entire Filipino nation. So yun lang po, no, and I hope you will be with us in this fight, because this is going to be a long and hard battle. It's going to be an uphill climb. So I hope andun kayo at itutulak nyo kami, no? Kasama nyo kami, sir. Habang tinatahak namin yung very uphill. Salamat po. Salamat po. Thank you. So ayun mga kababayan, magre-react po tayo dito sa video clip po ni Congressman Marcoleta kung saan nagsalita po siya at nagpakita po siya ng short video sa TRICOM na nagpapakita nga po ng isang vlogger na siya po ay pinagmumumura. Pati na rin po yung kanyang relihiyon na kinabibilangan ay nadamay. So para sa kaalaman po ng lahat, ito pong TRICOM meeting na to ay nasimulan na po to nung nakaraan pa. So I think pangatlong hearing na ata to, kung hindi ako nagkakamali. Ito po yung issue sa mga DDS vloggers or social media personalities na di umano nagpapakalat daw ng fake news, no, sa social media, kaya sila po ay pinatawag po dito sa TRICOM. So itong mga vloggers na to ay nagsampa din po ng TRO. Sa pagkakaalala ko po, ito ay noong February 3, 2025 if I'm not mistaken. So nagpasa sila ng TRO sa Korte Suprema na naglalayong pigilan yung investigasyon ng TRICOM laban sa kanila. Kaugnay nga dito sa di umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. So talagang nagalit po or sumama yung loob ng mga vloggers na ito dahil tinag nga sila bilang isang fake news peddlers at pogo vloggers, mga ganyan ba, na wala namang basis pa o hindi pa talaga naman napapatunayan. Okay, so ang TRICOM po ay binubuo ng 3 komite, okay, Public Order, Public Information, and Information and Communication Technology or yung tinatawag na ICT. Ito ay may layunan na imbestigahan yung epekto nga naman ng fake news sa lipunan at panagutin ang mga nasa likod nito. So again, hindi ko naman sinasabi na wala talagang fake news na nangyayari sa social media. So tayo din ay biktima din ng fake news. So talaga namang nakakaalarma din naman talaga yung fake news. So yun nga, ayon sa mga vloggers, nagkaisa po ang mga ito upang labanan ang investigasyon na sinasabing sila ay maaaring bigyan ng parang isuppress yung kanilang freedom na magpahayag ng malaya. Okay? Gayon pa man, sabi naman ng TRICOM, iginiit naman nila na ang layunin ay protektahan ang publiko laban sa maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa pagkawatak-watak ng lipunan. So itong issue na to ay nagdulot ng malawakang diskusyon mga kababayan sa kalayaan ng pagpapahayag at pananagutan sa pagpapakalat ng impormasyon. So kayo mga kababayan, ano ba yung pananaw nyo sa usaping ito? At base dito sa nakita nyong video o napakinggan ninyo, short clip lang kasi ito mga kababayan. So I suggest na manood kayo sa House of Representatives of the Philippines para mas makumpleto ninyo yung buong topic, no? So ito ay short clip ni Congressman Marcoleta patungkol dito sa vlogger na to, no?
So, ano yung ano nyo dito, pananaw ninyo sa usaping ito na ganito yung grabe, no? Grabe din yung magiging implikasyon nito sa mga tao or sa mga taong tinitira talaga ng mga fake news. Lalo na kung wala namang basehan. So, maraming salamat mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update. God bless po sa inyong lahat.